And lastly, number 3, paano ka iiwas na maging maligamgam? Choose to repent now. Pagsisihan mo ngayon ang iyong kasalanan at tumungo sa direksyon ng Diyos. Sabi sa pahayag 3:18-19, kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ng nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo at talikuran ng iyong mga kasalanan. Dito sa talata ay may binigay na payo ang Panginoong Hesus para sa maligamgam na church ng Laodicea at ito'y mai-apply din natin sa atin. Sabi niya sa kanila, bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Now, alam natin na mayaman yung mga taga Laodicea, pero tinuturo ng Panginoong Hesus sa kanila na ang tunay na kayamanan ay manggagaling sa Kanya. Ang kailangan nila ay spiritual na kayamanan at hindi yung kayamanan ng mundo. Ang ibig sabihin ng purong ginto o yung spiritual gold ay yung buhay na mayaman sa pagmamahal, mayaman sa joy, mayaman sa peace, goodness, faith, assurance, confidence, mayaman sa security, mayaman sa hope. Kapag meron ka ng mga ito ay meron kang abundant life na sinasabi sa John 10:10. Ikaw yung totoong mayaman. Yung material possession hindi kayang magbigay ng love. Hindi kayang bumili ng joy. Hindi kayang mag-provide ng peace. At kung iniisip mo kailangan mo ang pera para sa kalusugan, oo, kailangan mo yan. Pero may limitasyon ang pwede niyang gawin. Kaibigan, hindi sa lahat ng pagkakataon maliligtas ka ng pera mo para ka maging healthy o para ka magkaroon ng mahabang buhay at sa kabaligtaran pa, makakaramdam ka ng emptiness at kalungkutan. Narealize ko ang totoong pangangailangan natin ay ang purong ginto. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, kung mag-i-invest ka, huwag ka mag-invest sa material na bagay na nabubulok o nananakaw o nawawala. Kung hindi mag-invest ka doon sa kayamanan sa langit. Kasi ito ang mas kailangan mo. And then sabi ng Panginoong Hesus, bili kayo sa akin ng puting damit. Tandaan natin na ang Laodicea ay kilala sa kanyang magagandang tela at damit. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanila ay kahit gaano karami ang magaganda nilang damit, ay nakahubad pa rin sila sa paningin ng Diyos. At kailangan nila ng spiritual clothing para yung kahihiyan ng kahubaran nila ay hindi ma-expose. Maaaring suot mo ay mamahaling damit, alahas, signature bags, shoes at iba pa. Kaibigan, sa paningin ng Diyos ay hubad ka at nakakahiya kung ikaw ay maligamgam. Kaya anong payo ng Panginoong Hesus? Kailangan mong isuot yung katuwiran ng Panginoong Hesus, yung righteousness niya. Isabuhay mo ito, ipakita mo na siya talaga yung nananaan sa buhay mo. Ang ibig sabihin nito ay lalakad ka sa kapamaraanan ng Diyos. Tutuwirin mo ang iyong likong landas. And then sabi ng Panginoong Hesus, bili kayo sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Tandaan natin na ang syudad na ito ay kilala sa kanilang medical school na magaling sila sa panggagamot sa mata. Meron silang mga gamot na ginawa para dito. Pero sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanila, kahit gaano kayo kagaling gumawa ng gamot sa mata, ay hindi nito kayang gamutin yung kabulagan ninyo sa kadiliman. Bakit? Kasi hindi nila nakikita ang totoong liwanag. Ang Panginoong Hesus, ang nakikita nila ay ang mundo at kaaliwan nito at hindi nila nakikita na sila ay nasa kadiliman. Hindi nakatuon ang paningin nila sa Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, kaya't maging masigasig ka at pagsisihan mo at talikuran ng iyong mga kasalanan. Now, sinaway ba sila ng Panginoong Hesus dahil namumuhi ito sa kanila? Hindi. Sabi sa verse 19, sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Grabe, ganito ka-gracious ang Diyos sa ating lahat. Oo, nagkamali ka at ngayon nakita mo na ikaw ay maligamgam. Pero hindi galit ang Diyos sa iyo kung hindi nalulungkot siya sa kasasapitan mo o hindi ka magbabago. Kaya bago ka pa tuluyang mawasak at mapahamak, ay ngayon pa lang kahit masakit, didisiplinahin ka ng Diyos upang makita mo ang pangangailangan mong magbago. Now, paano ba tayo magre-repent? Una, kailangan natin ng kalungkutan, buhat sa Diyos o godly sorrow. Sabi sa 2 Corinthians 7:10, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit, ang kalungkutan dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Sabi rito, yung kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng totoong pagsisisi. At yung pagsisisi na yon ay nagbubunga ng
kaligtasan. Maaari kasing nalungkot lang ang isang tao dahil nahuli o nalungkot lang dahil merong consequence pero wala kang balak magbago. At ito yung humahantong sa kamatayan. Ang sinasabi sa kalungkutang buhat sa Diyos ay magdadalamhati ka sa iyong kasalanan at yung kasalanan na iyon ay magiging burden o kabigatan sa iyo na ayaw mo nang dalhin. Lord, bigat na ako dito. Ayaw ko na rito. Kinamumuhian ko ito. Yun yung inaantay ng Diyos sa iyo, yung ganong pagkamuhi sa kasalanan. Noong nagkasala si David ng adultery, ipinakuha niya si Bathsheba at sinipingan ito at sa bandang huli ay pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba. At dahil dito, pinadala ng Diyos ang propetang si Nathan para kausapin si David. At nagkwento si propeta Nathan ng isang kwento na ikinagalit ni David. Sabi niya, dapat sa taong yan parusahan. And then sabi ni prophet Nathan, David, ikaw yung taong yan. At sinabi ni Nathan, yung pinapasabi ng Diyos sa kanya. Alam mo, ang ginawa ni David, inamin niya yung kanyang kasalanan. Sabi sa 2 Samuel 12:13, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Hindi sinabi ni David na natokso lang ako kasi si Bathsheba nandun sa labas. Nagpakita sa akin eh. Hindi ko kasalanan, tao lang ako. Hindi ganun yung sinabi ni David. Nakakalungkot, minsan, ganun din tayo, sinisisi natin ng ibang tao o sitwasyon sa ating kasalanan. Asawa ko kasi hindi pa nagbabago kaya ganun din ako. Gusto ko kasi sabay kami mag-asawa, nalalapit sa Diyos. Pero dahil hindi siya lumalapit sa Diyos, hindi ako makapag-umpisa. Yung tatay ko kasi masamang impluensya kaya ako ganito. Hindi ako na-promote kasi yung kasama ko sa trabaho bad influence sa akin. Hindi ako nakapagtrabaho mabuti kasi masyadong demanding ang aking boss. Hindi niya na-appreciate yung aking mga effort. Nasira ang relasyon naming mag-asawa kasi hindi niya ginagawa yung ina-expect ko sa kanya. Hindi ako naging mabuting magulang kasi yung mga anak ko sobrang sasama naman talaga eh. Naubos ang pera ko kasi itong mga kaibigan ko, pinipressure ako bumili ng mga bagay na hindi ko naman kailangan. Marami akong utang kasi hindi ako tinuruan ng aking tatay kung paano humawak ng pera. Hirap akong mag-diet kasi yung genetics ko eh, kaya hindi ko matiis na hindi kumain ng kumain. Bumagsak ako sa exam kasi yung teacher ayaw sa akin eh. Pinipersonal niya ako. Hindi ako nagtitiwala sa iba kasi naranasan ko na traidorin ako. Palagi ako nasa bad mood kasi yung pamilya ko nakakairita. Hindi ako masaya kasi unfair ang buhay. Unfair si Lord. Kaibigan, si David hindi nangatwiran. Ang sabi niya, nagkasala ako. Kaibigan, kailangan mo matuto mag-assume ng responsibility at matutong aminin ang iyong pagkukulang. Kaya nga, tingnan mo si David, sabi niya sa awit 51:10-11, isang pusong tapat sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na espirito'y paghariin. Sabi ni David, Lord, bigyan mo ako ng bagong puso, yung matapat na puso. Tulungan mo ako magbago at hayaan mo na maghari sa akin ng iyong banal na espirito. Ikaw po yung masunod sa aking buhay. Kaibigan, ganun yung sinasabi na kalungkutang buhat sa Diyos. At pagkatapos nito ay pahayag mo sa Diyos ang iyong kasalanan. Sabi sa 1:19, subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kaibigan, ipahayag mo sa Diyos ang iyong kasalanan. Aminin mo sa Kanya. Sabihin mo, Lord, mali po itong ginawa ko na ito. Patawarin niyo po ako. At tignan mo, ano yung gagawin niya? Sabi sa talata, lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kaibigan, kung ikaw ay nagpakumbaba sa harap ng Diyos, ay lilinisin ka niya at patatawarin. Hindi mo kailangan mag-pretend na mabuti kang tao. Ang kailangan mo ay aminin ang iyong kasalanan sa Diyos. Bumangon at magsimula ulit. Sabi ni C.S. Lewis, a Christian is not one who never goes wrong, but one who is enabled to repent and begin over again after each stumble because of the inner working of Christ. Matapos mo itong gawin, kaibigan, turn o lumiko ka na papunta sa Diyos. Ito yung totoong pagsisisi. Hindi mo lang titigilan yung ginawa mong kasalanan, kung hindi, tutungo ka na sa direksyon ng Diyos at papalitan mo ng kabutihan ang dating ginagawa mo na kalikuan.